At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Magandang hapon po at welcome back sa Arangkada Balita USEC. Yes, good afternoon sa iyo, Nina, and good afternoon kay Jack. Magandang hapon din po sa lahat na nanonood sa inyong program. USEC, kanina nilinaw niyo po dyan sa Palace briefing na gagawin po ng gobyerno ang lahat para hindi tayo umabot dito sa energy crisis katulad nung dekada 70. Ano pong hakbang ang ginagawa ng gobyerno tungkol dito? At siguro paalala na rin ng mga hindi pa masyadong familiar sa nangyari nung dekada 70. Sa ngayon, nakikita natin ang trabaho ng Pangulo at ng administrasyon, pati po lahat ng cabinet secretaries, ang lahat ng departamento ay nagtutulong-tulong. Meron po tayong tinatawag na whole of government approach at pati po ang supply ng produktong petrolyo ay ayaw pong hayaan ng Pangulo na tayo ay hindi magkaroon ng supply. Kaya lahat po ginagawa, lalo-lalo na po ng DOE at ng DFA. Sabi nga po ni Secretary Garin, nagkakaroon rin po ng dialogue sa ibang mga bansa tulad po ng India, Argentina, Canada, at iba pa pong bansa na hindi po nagre-rely sa Middle East para sa ating produktong petrolyo. Opo, ano pong masasabi ninyo na sinabing bumababa na yung pagtaas ng petrolyo? Sabi ng mga eksperto mukhang papunta raw sa de-escalation ito sa tensyon na nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Kung bumababa ang presyo ng petrolyo, produktong petrolyo, magandang senyales yan, niya. At sana nga ay magtuloy-tuloy at panalangin din natin na hindi na magtuloy-tuloy pa ang nangyayaring sigalot dito sa Middle East. Opo, and para lang po sa lahat na kinakabahan, nagpapanik, sabi kasi hanggang 25 days na lang daw ang crudo or ang ating oil sa bansa. Ano po ang inyong masasabi dito? Hindi, kanina lamang ay nagsabi din at nakausap ng Pangulo, pati po nag-report na rin po si Mr. Ramon Ang. Sa katunayan, sa kanila daw po ay may 60 days. So, ipinaliwanag naman ito ni Secretary Garin. Sa ngayon po, nung huli tayo nag-ulat, meron pong 45 days na nakalaan, no? Na available na fuel at produktong petrolyo para sa atin. Opo. Ang mahihirapan lang po tayo kapag po na yung supply ay bumaba na sa 15 days. So sa ngayon po, gusto po natin liwanagin, ito po ay ayon din kay Secretary Garin, para hindi po magkaroon ng ibang mga misconception. Nung sinabi po na walang oil crisis, ibig sabihin po ay meron po tayong sapat as during that time, may sapat po na supply ang bansa natin ng produktong petrolyo. Pero binanggit din po natin na inaamin natin na nagkaroon ng price disruption. So magkaiba po yung issue. Kung supply pong pag-uusapan, ayon kay Secretary Garin, hindi po natin problema at the time ang supply. Ang problema lang po na kinakaharap natin ay ang presyo. Opo. At saka yun nga po, may mga gasolinahan daw nagsasara dahil nauubusan daw sila ng supply, lalo na ho sa mga probinsya, sa mga malalayong lugar. Kasi baka yung iba ay kunyari nagsasara or hinihintay na mas tataas pa yung presyo. Ano po ba ang inyong nakikita dito? Unang-una, syempre, niya, ano bang sabi ng Pangulo? Ang sabi ng Pangulo, tayo magtulungan hanggat maaari po. Hindi na pakiusap na to or utos na ito. Huwag po tayo magsamantala ngayon. Lalo-lalo na po na meron tayong kinakaharap na krisis dito sa Middle East. So, kung ito naman po ay bad intention or meron silang in bad faith sila, ito naman po ay paiimbestigahan po ng DOE. Kaya nga po ang DOE ay nakikipag-ugnayan din po sa DILG at sa mga lokal na pamahalaan. Kung meron po nag-aabuso sa inyo ng mga gas stations dyan, ipagbigay lamang po sa DOE para po matugunan at kung kinakailangan itong matanggalan ng permit para sila ay makapagnegosyo pa, gagawin po yan ng DOE. At kumusta naman po ngayon yung pag-arangkada ng pamamahagi ng ayuda? Ano pong mga susunod na grupo ang bibigyan ng tulong? Sabi din po ni ni Secretary Rex Gatchalian na matapos po ng Holy Week, hindi ko po alam kung ngayon po ay nagpapamigay na, lalabas na po sa Metro Manila ang mga ayuda. So sa ngayon po, alamin din po natin kay Sec Rex kung kailan po nag-start yung pamimigay naman po ng ayuda para sa labas ng Metro Manila. Kasi ngayon po nag-start po sa Metro Manila eh. Opo. Inuna po yung mga tricycle drivers, tapos TNBS.
Tapos yung PUJ na yung mga jeepney drivers. And then susunod po yung mga taxi, motor taxi. So yun po yung mga pagkakasunod-sunod po na schedule po. Opo. Attorney Claire, tanong rin po ng mga iba, gaano raw po kabilis or kailan mabibigyan ng tulong yung mga hindi nakakatanggap or hindi nakatanggap at hindi po nasama sa listahan sa unang bugso ng ayuda? Ayuda para sa mga driver po ba yung pinag-uusapan natin o saan? Yung po Ayuda sa mga susunod siguro po yung mga lower income or kahit na yung pinakamababa ang sweldo kasi pati po sila ay nahihirapan kahit po yung mga minimum wage earners, meron rin po kaya? Sa ngayon, Ninya, kailangan pag-usapan ito ng uplift, no? Pero sa ngayon, Ninya, kahit hindi sila driver, hindi sila namamasada, ang ayudang binibigay ng Pangulo ay sa pamamagitan ng libreng sakay. 50% discount sa MRT, LRT, yung murang bigas. So ito yung mga pwede nating ibigay at sabi nga ng Pangulo, ang kailangan nating ibigay sa kababayan natin ngayon, yung mabilis na tulong. So ito yung nakita ng Pangulo na pwede nating ibigay kahit hindi doon sa mga tsuper or operator. So alam natin na lahat ito ay nakikinabang sa ngayon. Yun nga po, kasi parang pinaalala rin po ng DSWD yung parang yung AIX ay hindi lang naman po para sa mga tsupera, no? Kahit sino po who are in crisis ay pwede nga humingi po ng ayuda dyan. They can give up to 5,000 pesos. Tama po, ano? Basta meron ng kaling requirements and you can go to the DSWD office. Kahit na may trabaho ka o wala or anuman ang estado mo sa buhay, pwede kang maka-avail po nito. Di po ba? Yes, tama ka Ninya. And as a matter of fact, ang pagbibigay din po dito sa benepisyo under the TUPAD ay pinag-uusapan na rin po. Kahapon po nag-start na sila mag-deliberate at patuloy po na inaalam kung paano po ang magiging guidelines dito. Opo, sana rin po no, yung mga tax break. Kanina kausap namin yung mga, siguro po, sabihin natin mga miyembro ng, let's say, GSIS, SSS, Pag-ibig, baka meron daw pong panahon na hindi na muna sila singilin. Pwede ho bang pag-aralan yan? Of course, lahat ng suhestyon niya, yan naman ang sinabi ng Pangulo, nothing is off the table. Kumbaga lahat ng suhestyon at kung ito ay magagampanan at magagawa natin within the bounds of law, yan naman po ay talagang ibibigay ng Pangulo. Alright, marami po talaga kasi ang nasa crisis ngayon, nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Claire Castro. Magandang hapon pa rin po. Happy weekend. Have a blessed Holy Week po. Maraming salamat, Ninya. Maraming salamat, Jack.